Dahil sa patuloy na pagrereklamo ni Taekyang tungkol sa kanyang kalagayan, ay bigla na lamang siya binato sa ulo ng bato ng matandang Fire King. Dito ay sinabi ng Fire King na siya raw ay napakabastos klaseng bata. Wika pa ng kanyang master na tila raw nasasanay na siya ngayon na tawagin sa kanyang palayaw lamang, at parang sa tingin niya daw ay magkabarkada lang ang relasyon nila. Kaya't napakamot na lamang si Taekyang ng kanyang ulo dahil sa pagbato sa kanya ng Fire King, at tinanong niya naman ito kung ano naman daw ang mga bowlang ito. Tumugon ang Fire King na ito raw ay mga bowlang bakal. Galit namang inihayag ni Taekyang na alam niya raw na mga bowlang bakal ang mga nakatali sa kanya. Dagdag pa niya kung sa tingin ba niya ay hindi niya alam kung ano ang mga bagay na ito. Sumagot ng sumisigaw ang Fire King sa bida na kung bakit pa daw niya tinatanong ang mga iyon kung alam niya naman pala kung ano ang bagay na ito. Kaya natameme na lamang si Taekyang at hindi na nagawang makasagot sa kanyang master. Dito ay sinambit ng Fire King na simula daw ngayon ay mamumuhay na siya ng kasama ang mga bowlang bakal na ito. Dagdag pa niya na hindi lang daw sa panahon ng pagsasanay kundi pati na rin sa oras ng pagtulog at pagkain niya. Dahil yun daw ay mga kasangkapang pampahusay na ipinapasa mula pa sa Scorching Clan. Kaya't ituring niya daw ang mga yun na parang sarili niya daw mga anak. Dahil sa mga sinambit ng Fire King ay agad nagdulot na lamang ito ng pagkataka sa bida, kung saan ito ay kanyang tinitigan ng maigi. Iniisip rin niya na mas daig pa daw nito ang mga notorious na kriminal para pigilan sa kanilang paggalaw. Kasabay nito ay tinanong ni Taekyang ang kanyang master kung gaano daw ba kabigat ang mga bagay na ito. Tumugon ng may pangutya ang Fire King na hindi naman daw ganun kabigat ang mga ito. At dito ay kanyang sinambit sa bida na 120 kilo lang naman daw ang bigat nito bawat isa. Sa puntong yun ay agad nasagi sa isip ng bida na kung pagsasamahin niya raw ang apat na ito, ay aabot ng halos kalahating tonelada na ang bigat ng lahat ng mga bowlang ito. Sinabi din niya sa kanyang isip na napakalukulokong matanda raw ang Fire King. Dahil sa ginawa ng kanyang master ay agad na pumorma si Taekyang na tila naghahamon ng suntukan. Kasabay nito ay tinanong siya ng bida kung siya raw ba ay nagkaroon na ng Alzheimer's o naging mahina na raw ba ang kanyang pag-iisip. Dahil sa mga sinambit ni Taekyang ay agad na napatahimik ang Fire King. At sa mga kasunod na segundo ay naghayag ang Fire King na hindi raw maganda na magsabi siya ng mga ganoong bagay. At dito ay sumagi sa kanyang isip na parang pinapatamaan daw siya ng bida. Matapos nito ay tinanong siya ni Taekyang kung para daw ba talaga sa kanilang training ang mga ito. Dahil sa paulit-ulit niyang tanong ay tumalikod ng lingon ang Fire King sa harap ng bida. At wika niya kay Taekyang na sumuko na lang daw siya kung hindi naman siya paniniwalaan nito. Dagdag pa ng Fire King na hindi rin daw siya sasamahan nito palabas ng bundok. Pero sa kabila nito ay tinawag ni Taekyang ang Fire King at sabi niya sa kanya na teka raw muna. At dito ay napagtanto ni Taekyang na kahit nagdulot raw ito ng pagkagulat sa kanya, pero kapag magiging mas malakas naman siya sa pamamagitan ng pagsuot nito ay wala naman daw dahilan para hindi niya ito gawin. Sapagkat ito din daw ang mundo na kanyang tinatayuan at kailangan mo din daw ito paghirapan para makamit mo ang isang bagay. Matapos ang kanyang masusing pag-iisip, ay seryoso niyang sinambit sa Fire King na dahil raw nandito naman din siya ngayon ay gagawin niya daw ang mga kailangan niyang gawin sa kanilang pagsasanay. Tumugon ang Fire King na hindi niya daw naririnig ang kanyang boses at pakilakasan niya daw ang kanyang sinasabi. Kaya't sa puntong yun ay sumigaw ng malakas si Taekyang na gagawin niya daw ang lahat ng ipapagawa niya sa kanya. Dahil doon ay napatawa na lamang ang matandang Fire King sa bida at sabay sabi na mahusay daw ang kanyang ginawa. Sa mga oras din na yun ay mayroong isang bagay na itinapon ng Fire King sa ating bida at siya ay nagsasabi na kainin niya daw ito. Matapos saluhin ni Taekyang ay siya ay napaisip kung ano naman ang bagay na ito, kasabay nito ay inihayag ng Fire King na ang kanyang pagsasanay ay magiging mas mabuti raw kung mayroon daw laman ang kanyang tiyan. Nang tuluyan ng tanggalin ni Taekyang ang takip ng pagkain, ay agad na nandiri siya sa nakakasulasok na amoy nito. Wika pa ng bida na mas gustuhin niya na lang daw kainin ang mga pinatuyong karne kaysa dito. Sinabi din niya na talagang sasakit ang tiyan niya kung kakainin niya daw ito. Pinagalitan naman siya ng kanyang master at sinabihan na tumigil na daw siya sa pagrereklamo at kainin na niya ito. Dahil hindi raw ito pangkaraniwang bowlang butil sapagkat ito raw ay gawa sa lihim na teknik ng Scorching Clan. Samantala iniisip ni Taekyang na kapag tinitingnan niya daw ito ay nawawala na siya ng ganang kumain.
Sa sumunod na minuto ay tinanong niya ang Fire King kung ano daw epekto nito sa kanyang katawan kapag kinain niya ito. Tumugon ang Fire King na magaling raw ito sa maraming bagay, pero mas lalo raw ito nagpapalaki ng kanyang ari at nagpapasigla sa pakikipagtalik. Matapos marinig ito ni Taekyang ay agaran niyang nilamon ang pagkain na ibinigay ng Fire King. Wika pa ng bida na masaya daw niyang kakainin ito kapag yun daw ang epekto. Samantala ang Fire King ay napatahimik na lamang sa ginawa ng bida. Kung saan iniisip niya na kung puro kalokohan ng pag-uusapan ay ganadong-ganado ang bida. Kasunod nito ay tumunog ang sistema, kung saan nagbigay ito ng alerto na nagawa niya daw kainin ng isang espesyal na ipinagbabawal na bowlang butil ng Fire King. Dahil din dito ay nagawa raw tumaas ng labis ang kanyang kabusugan. Pagkatapos ay nagtanong ang Fire King sa bida kung tapos na ba daw niyang kainin ito. Tumawa na tumugon si Taekyang ng oo daw, at tanong naman ng Fire King sa bida kung meron daw ba siyang nararamdaman na kakaiba. Sagot naman ng bida sa kanya na hindi siya daw sigurado, pero sa pag-iisip ng bida ay sinabi niya na pakiramdam niya daw ay mas dumami ang kanyang sperm cell. Ang tugon naman ng Fire King na nakakapanibago raw, sapagkat iniisip niya daw noong una ay hindi ito magiging epektibo dahil matagal na din daw niyang hindi nagawa ito. Nagtanong naman si Taekyang sa Fire King kung ano daw ibig niyang sabihin. Samantala ay bigla na lamang nag-alerto ang sistema sa harap ng bida. Kung saan ang kanyang leksi ay bumaba ng halos sa 100, at ang kanyang lakas ay bumaba rin ng 100 puntos. At ang sumunod na nag-alerto sa kanya ay ang HP points niya ay bumaba din ng 100. Hindi lang doon nagtatapos ang mga negatibong natanggap niya mula sa pagkain, dahil pati rin ang kanyang enerhiya ay hindi niya pwedeng magamit sa mga oras na ito. At ang epektong ito ay magpapatuloy raw sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos mabasa ni Taekyang ang lahat ng mga negatibong epekto na ibinigay sa kanya, ay agad gulat na gulat siyang sumigaw sa Fire King kung bakit ganito daw ang kanyang nararamdaman. Dahil dito, humagulgol ng tawa ang Fire King at wika niya na sa wakas daw ay nagsimula ng tumalab ang mga epekto. Galit na nagtanong si Taekyang sa kanyang master kung ano raw bang epekto ang kanyang tinutukoy. Wika pang tanong ng bida kung anong klaseng pagkain daw ba ang ibinigay niya sa kanya. Dagdag pa ng bida sa Fire King kung siya ba ay nababaliw ng klaseng matanda. Nang ito ay marinig ng Fire King, tumugon ito ng may galit at sinabi kay Taekyang kung ano daw ulit ang sinabi niya sa kanya. At para daw sa bastos na tulad niya ay may isang bagay daw na perpekto para sa una niyang pagsasanay. At dito ay inilabas ng Fire King ang kanyang palad at nakatutok ito kay Taekyang, kung saan ang bida ay bigla na lamang nangamba at sinubukang hilahin ang kadena ng bakal. Kasabay nito ay umaapoy ang kanyang palad na nakaharap sa bida, at wika niya na 2 oras daw ang aabutin niya para makabalik pataas, at kung siya daw ay mahuhuli ng kahit 15 minuto ay babagsak siya sa kanyang pagsasanay. Sa puntong yun ay tila hindi maintindihan ng bida ang ibig ipahiwatig ng kanyang master. Kaya't siya ay napatulala na lamang sa kanyang harapan. Sa mga sumunod na galaw nito ay agad na inatake siya ng Fire King ng kanyang Divine Palm of Fire, kung saan si Taekyang ay tumilapon sa bangin dahil sa tindi ng pag-atake na ginawa ng Fire King. Wika pa ng bida na heto na naman daw sila ulit sa ganitong pagsasanay tulad ng ginawa sa kanya ni Changpang. Pagkatapos ay agad na tumunog ang sistema para ipaalam sa bida na ang kanyang quest sa Fire Hell Training 1 ay mag-uumpisa na. Sa sumunod na alerto ay ipinaalam din sa bida na hindi rin siya maaari na tumanggi sa quest na ito. Kasabay nito ay pinagmasdan lamang siya ng Fire King habang ang bida ay sumisigaw sa pagkahulog sa bangin. Matapos niyang ihulog si Taekyang para sa kanyang unang pagsasanay, ay agad na sinambit ng Fire King na hindi na daw niya pwede patagalin ito dahil kaunti na lamang ang natitira niyang oras. Sinabi rin ng Fire King na anuman daw ang naranasan niya noon, ay ganoon rin daw ang ituturo niya kay Taekyang. Pero ang pagkakaiba daw doon ay mas tataasan pa niya ng sobrang tindi ang pagsasanay na ito. Dagdag pa niya na tiisin niya raw ito hanggang dulo dahil gagawin din niya ang lahat ng makakaya niya. Pero habang paalis na sa harap ng bangin ng Fire King ay sinambit niya na dapat sana daw ay hindi niya muna inilagay ang mga kadena na bakal sa katawan ng bida. Makaraan ng 10 araw mula nang magsimula ang pagsasanay ni Taekyang, ay makikita ang Fire King na nakaupo sa kanyang maliit na bahay at naghihintay sa pagdating ng bida. At sa mga oras na yun ay nagawa na rin niyang makatulog habang siya ay nakasandal sa pader. Ilang sandali nito ay bigla na lamang may isang anino na lumitaw sa kanyang harapan.
At dito ay makikita si Taekyang na sobrang hingal na hingal habang itinaas niyang hawak ang malaking solid na bakal. Samantala ang Fire King ay mahimbing pa rin na natutulog sa mga oras na iyon. Sa mga sumunod na pangyayari ay bigla na lamang sumigaw ng malakas si Taekyang. Kung saan ang malaking solido na bakal ay inihampas niya sa harap ng natutulog na Fire King. Kasabay nito ay nagising ang Fire King dahil sa tindi ng ingay kung saan siya ay gulat na gulat sa mga oras na ito. Dahil sa labis na pagkabigla ay agad napasigaw ang Fire King kung ano daw ang nangyayari dito. Sa mga sandaling yun ay tumunog ang sistema na nagawa ni Taekyang tapusin ang kanyang quest, at siya ay nakatanggap ng malaking experience points. Dito ay makikita ang mukha ni Taekyang na nanggalaiti habang siya ay hapong-hapo sa pagkapagod, kasabay din dito ang kanyang suot na damit ay halos punit-punit na. At siya ay tumugon sa Fire King kung ano pa ba sa tingin niya ang nangyari. Wika ng bida na halos 2 oras din daw siya nagtiis sa pag-akyat sa bundok ng Jiahua. Pero kahit papaano daw ay nagawa niya itong mapagtagumpayan. Kasabay nito ay tumunog din ang sistema na siya ay nag-level up at nakakuha ng karagdagang 30 puntos na stat points. Sa mga oras na ito ay tinanong siya ng Fire King kung bakit daw siya umakyat ng Mount Jiahua. Dahil sa kanyang sagot ay takang-taka na napaisip si Taekyang kung bakit ganito ang tanong ng Fire King. Samantala ang Fire King naman ay tila wala sa kanyang sarili at mukhang hindi niya naalala ang pinapagawa niya kay Taekyang. At ilang sandali ang nakalipas ay bigla na lamang naalala ng Fire King ang bilin na pinapagawa niya sa bida. Kaya't agaran din niyang pinagtawanan si Taekyang, habang sinasabi niya na ito daw ay mabuti dahil nagawa niya ito kaya maaari na daw siyang magpatuloy sa susunod na yugto ng pagsasanay. Napaisip naman si Taekyang kung seryoso ba ang Fire King sa mga pinapagawa niya sa kanya. Kasunod nito ay sinambit ng Fire King na nagawa na niya daw ihanda ito ng mas maaga at maaari na daw siyang magsimula ngayon. Kung saan tinuturo ng Fire King sa bida ang isang bagay na malapit sa kanila. Nang lumingon si Taekyang sa kanyang tabi ay bigla na lamang bumungad sa kanyang harapan ang isang mabigat na iron vest. At dahil doon ay nagbigay ito ng pagkainis sa bida habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Dito ay tinanong niya ang Fire King kung ang pumapasok ba ngayon sa isip niya ay iyon rin ang bagay na pinaplano niyang ipagawa sa kanya. Tumugon naman ang Fire King sa bida kung ano ba ang iniisip niya ngayon. Kaya't kaagad siyang lumapit sa Fire King, at tila nag-aalala na nagtanong kung gagawin daw ba niya ulit ang mga bagay na pinapagawa sa kanya habang suot ang iron vest na iyon. Dagdag pang tanong ni Taekyang na siguro ay hindi naman daw iyon ang pumapasok sa kanyang isip. Wika pa ni Taekyang na huwag daw siya magbiro sa kanya ng ganito. Samantala ang Fire King naman ay hindi tumugon at napabuntong ng hininga. Ilang sandali ay tumawa ng malakas ang Fire King sa bida habang si Taekyang naman ay sumabay rin sa kanyang tawa. Kaya't sa pagkakataon na yun ay inakala ng bida ay pinagtitripan lang siya ng Fire King, kaya tugon ng bida na kinabahan daw siya kanina sa kanya. Inihayag naman ng Fire King kay Taekyang na isipin niya daw ito na ang 2 oras niya kanina sa pag-akyat ay sobrang tagal, kaya paano pa daw ngayon kung suot niya ang mga ito. Dahil dito, ang masayang pagmumukha ni Taekyang ay bigla na lamang napalitan ng pagkalungkot at pagkabahala, kung saan ang kanyang mga ngiti ay unting-unti naglalaho sa mga oras na ito. Dahil sa tingin niya ay mukhang ipapaulit na naman sa kanya muli ang unang pagsasanay na ginawa niya kanina. At dito ay sinabi ng Fire King sa bida na siya daw ay bibigyan niya ng 1 oras, kung saan sinabihan niya si Taekyang na isuot niya daw agad ang iron vest at magsimula na siya sa pag-akyat muli. Pagkatapos nito ay tumunog ulit ang sistema at nagpahayag sa bida na nagbago muli ang impormasyon ng kanyang misyon. At ang misyon niya sa Fire Hell Training ay uulitin niya daw muli. Matapos marinig ito ni Taekyang ay kaagad niyang sinubukan na mag-log out sa Mirim. Pero mabilis nag-alerto ang sistema na hindi daw siya maaari na mag-log out sa kalagitnaan ng kanyang misyon. Dahil sa mga ito ay nabigla si Taekyang at nagmura ng malutong na putang ina. Sa mga sumunod na pangyayari ay agaran siyang tinadyakan ng Fire King upang siya ay mahulog muli sa bangin. Wika pa ng Fire King sa kanya na kung ano raw ang nirereklamo niya ngayon. Kung saan ang bida ay tuluyan ng nahulog at humihingi ng tulong sa kanyang paligid. Ang pagsasanay na sumunod pagkatapos nito ay napakasimple ngunit sobrang napakahirap. Dahil kailangan niyang magposisyon ng naka-horse stance ng halos 12 oras sa ilalim ng talon ng tubig. Dito ay sinambit ni Taekyang sa kanyang master na tila napakasobra na raw ang pinapagawa niya sa kanya.
sapagkat maaari daw siyang mamatay kung tatayo siya sa ilalim ng talon sa loob ng 12 oras. Kaagad namang tinanong siya ng Fire King kung nagawa na ba niya ito dati, dahil kung hindi pa daw ay huwag siya muna magreklamo tungkol dito. Matapos nito ay nagawa ni Taekyang tapusin ang horse stance, kung saan siya ay inagos ng tubig sa kinaroroonan ng Fire King. Wika pa niya sa kanyang master na ginawa niya daw ito ng eksaktong 12 oras. Tumugon ang Fire King sa bida na magdagdag pa daw siya ng 60 kilos na bakal sa kanyang katawan. At pagkatapos nun ay gawin niya daw ang karagdagang 12 oras na parehong pagsasanay. Pagkatapos ay nag-alerto ulit ang sistema upang ipaalam sa bida na natapos na niya ang misyon sa pagsasanay ng Fire Hell Training 2. Pinaalam rin ng sistema na nakamtan na niya ang isang kamanghamanghang tagumpay na hindi matitinag. Pagkatapos nun ay ginawa naman ni Taekyang ang 10,000 push-ups para sa ikatlong yugto ng kanyang pagsasanay. Kung saan makikita na nanginginig ang katawan ni Taekyang dahil sa sobrang bigat na pinapasa niya sa kanyang katawan. Nang mapansin ng Fire King na malapit na si Taekyang sa pag-abot ng 10,000 push-ups, ay agad nagmungkahi naman ang Fire King na dapat niya daw ilagay ang mga bakal na bola sa likod niya habang ginagawa niya ito. Kaya't wika niya sa bida na gawin niya daw ulit ito mula sa simula. At ang sumunod na alerto sa bida ay nagbigay pahiwatig na ang kanyang tibay ay nagpalit sa pagiging pasensyoso. At ang ikaapat na yugto ng kanyang pagsasanay ay ang pagkuha ng pugad ng ibon. Kung saan sinusubukan ni Taekyang kunin ang kanilang pugad sa isang matarik na bangin ng bundok habang bitbit nito ang kanyang mabigat na mga weights. Matapos magawa ni Taekyang ang mga pinapagawa ng kanyang master ay agad na nagsalita ang Fire King na hindi niya daw akalain na mayroon talaga nito. Nainis naman si Taekyang dahil parang pinagtitripan lang siya ng kanyang master, kaya't iniwika niya na siya daw ay nakakairitang matandang lalaki. Dahil sa kanyang mga sinabi ay nagalit ang Fire King sa bida kung saan siya ay binugbog ng husto sa kanyang mukha. At dito ay punong-puno siya ng maraming bukol at mga pasa sa iba't ibang parte ng kanyang mukha dahil sa pag-inis niya sa Fire King. Ilang sandali ay nagawa ng bida makakuha ng isang panibagong pag-level up dahil sa pagsasanay. At ang mga kasunod na pangyayari ay pinataasan ng bigat ng mga bolang bakal sa kanyang katawan, kung saan kailangan niya namang ulit-ulitin ang lahat ng ginawa niya araw-araw. Dahil sa paulit-ulit na pinapagawa ng Fire King sa bida ay halos namutla na ang balat ni Taekyang dahil sa sobrang lamig. Wika pa ng bida na kung kailangan pa daw ba niya umakyat at bumaba ng bundok ng Jehu ng 3 beses sa umaga, at pagkatapos din daw nun ay kailangan niya namang gawin ang 10,000 na push-up gamit ang isang braso lamang tuwing hapon. At hindi man lang daw niya magawang makapagpahinga ay gagawin niya naman daw ang horse stance sa ilalim ng talon ng tubig matapos umakyat sa bangin. Kaya iniwika niya sa Fire King kung nasisiraan na ba siya ng bait. Dahil dito, siya ay muling pinagsabihan ng Fire King na magdagdag pa daw siya ng 300 kilo ng bakal kung talagang ayaw niya gawin ito. Sa puntong yun ay walang tigil na ginawa ni Taekyang ang lahat ng mga pinapagawa ng Fire King. Kung saan siya ay nagtitiis sa malamig na klima ng bukid habang ginagawa ng paulit-ulit ang mga pagsasanay sa kanya. At kahit nahihirapan pa siyang gawin ito ay hindi siya sumuko sa bawat hamon na hinaharap niya araw-araw. At noong kakasimula pa lang ng pagsasanay niya ay mayroong mga pagdududa siya sa Fire King kung gagana ba ito. Pero pagkatapos niyang subukan ng lahat ng ito ay hindi niya akalain na talagang umubra ito ng labis. Napagtanto rin ng bida na mas mabilis raw lumipas ang mga oras kapag ang katawan ng isang tao ay pagod na. Pero hindi ito alintana para siya ay sumuko na lamang. At habang mas nagiging matindi ang kanyang pagsasanay ay mas mabilis na lumilipas ang oras. Sa puntong yun ay tumingin si Taekyang sa malawak na kapaligiran kung saan siya ay humihingal habang nakatitig sa palubog na araw. Matapos nito ay muling nag-level up si Taekyang sa kalagitnaan ng kanyang pagsasanay. Kasabay nito ay ipinaalam rin ng sistema na siya ay nakakuha ng karagdagang 15 stats points.